Hello everyone! In today's video ay gagawa na naman tayo ng matipid pero masustansyang patuka. At ang bida natin sa araw na ito ay katawan ng saging. Naikwento ko sa inyo noong nakaraang upload ko na nabali ang aming saging na may bunga. Hindi pa fully matured pero no choice na kami kundi i-harvest na lang. Ang katawan ng pinutol na saging ay gagawin nating patuka para walang masayang. Puputol lang tayo ng kapiraso na sapat na para sa araw na ito. At habang namumutol tayo, shout out muna kay Katcho Alexander. Isa rin siya sa masugid na taga-subaybay at supporter sa ating maliit na channel. Ang content niya ay tungkol sa organic farming at simpleng pamumuhay sa probinsya. Please visit and support his channel para matulungan natin ang ating kapwa na nagsusumikap at lumalaban ng patas sa buhay. Plasin natin ito. Kailangan please. Plasin natin ng balat. Naglalagay tayo ng organic matters dyan sa puno para magsilbing pataba kapag nabulok na. So ito na guys, yung pinutol nating katawan ng saging mula doon sa pinagputulan. So every time nagagawa ako ng patuka ng saging, kukuha na lang ako doon. Okay, so umpisahan na natin. So gamit ang matalim na kutsilyo at saka chopping board ay pipinuhin natin ito para hindi mahirapan ang mga manok sa pagtuka. Ang una natin gagawin ay gagayatin natin ito ng pino. Mas pino, mas maganda. Ayan. Ayan o. Kung ganito kanipis ang pagkakagayat nyo, mas maganda. Kasi mamaya, pagtatadtarin na natin yan, hindi na masyadong ma-effort. Hindi tayo masyadong matatagalan sa pananagtad. Kasi konting chop na lang yan. Mapipino na. So, yun lang. So tingin ko enough na ito para sa mga manok namin. Tatadtarin ko pa ito ng pino. Tanggalin yun. Okay, set aside natin to. Okay, so ang next natin gagawin ay tadtarin na natin ng pino. Mas pino, mas maganda. Hindi na masyadong mahirapan ang mga manok. Tuka na lang sila ng tuka. Ayan guys, yung ganyang pagkakapino ng katawan ng saging, para sa akin okay na yan. Kayang-kaya ng kainin ng maliliit na manok yan, at saka lalo na yung nung malalaking manok. Okay? So ganyan. Sa Visayas, meron sa amin doon variety siya ng banana. Actually, parang wild banana siya na ang tawag sa amin ay pakul. Yung klase ng banana na yun, hindi mo normally makikita yun sa palengke kasi hindi siya talaga binibenta doon dahil ang
Ang banana na yun ay napakarami ang buto. Nagiging pagkain lang siya actually ng mga ibon. Bihira lang ang nagkaka-interest na kainin yun kasi nga mabuto siya masyado. Mas marami pa yung buto kaysa dun sa laman. So, kung meron kayong malaki-laking lote, mas maganda kung magkakaroon kayo ng ganong tanim kasi nga hindi nakakapanghinayang na putulin yung katawan niya para gamiting patuka sa mga alagang manok or pwede rin pakain sa mga baboy. Hindi siya nakakapanghinayang dahil nga hindi naman siya pang yung quality niya, hindi pang market. Pwede kayo magtanim nun para isa din yung maging source ng patukan nyo ng mga manok. Ang saging is a perennial plant, kaya tuloy-tuloy kang ha-harvest ng pwede mong ipatuka sa mga manok. Diversity is one of the keys to sustainability, so mas madami kang varieties ng saging na itatanim, mas maganda, di ba? May pakul ka, meron kang mga saging na hinugin at saka saging na saba. Mas maraming ganun, mas maganda. Pero much better kung you will find balance syempre sa mga tanim mo. Hindi rin naman maganda kung puro na lang saging. Diversity nga, so ibig sabihin nun marami ka pang iba-iba pang klaseng tanim maliban sa saging na itatanim mo sa iyong free space or sa iyong property, kasi mas madaming source ng patuka, mas maganda. Kasi sabi niya kung ang tao daw nasusuya, marunong din daw ang mga manok masuya. Kaya pag ako nagpapakain sa mga manok, kagaya ngayon may katawan tayo na saging, sa susunod na araw iba naman ang ipapakain ko. Ayan na guys, ang ating tinadtad na katawan ng saging. So ang next nating gagawin ay hahaluan na natin ng darak. Ito ang darak ng palay. Ito ang darak ng mais. Halu-haluin. Medyo dry kaya haluan natin ng tubig. Ayan na guys, so tapos na tayong gumawa ng matipid pero masustansyang patuka gamit ang katawan ng saging. So ngayon ay magpapakain na tayo ng mga manok. Tara, samahan niyo ako. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya habang tayo ay nabubuhay, tumulong tayo sa ating kapwa. Itulak mo paitaas ang nasa iyong itaas at hatakin mo ang nasa iyong ibaba upang mas maging makabuluhan ang buhay mo dito sa lupa. Please visit and support these channels. Hillary Fox, Maria Lisa Hani Alzate, Gris Habuzit Explorer, Max Backyard Breeders, Boss Oni Vlog. Maraming salamat!
Mga bully talaga yun. So yan, mukha namang nagustuhan nila. Hindi halatang nagustuhan nila. So yan. So nakatipid na naman tayo, no? Wala talagang tapon kasi pinagputulan na lang yun ng ng saging. Pinagputulan ng saging. Napakinabangan pa. Naging patuka pa ng mga manok. Yan, so natutuwa naman ako guys kasi meron nang medyo nakikinita ako ng madadagdagan ng aming sana wag naman sana ma-jinx, no, pero ito na siya, nag-umpisa na siyang mangitlog. Yan, meron na siyang 4 na itlog. Ito yung manok na yun, yan yung kulay itim. Hopefully ay sumunod na yung ibang mga inahin, magsipangitlog na rin sila para madagdagan na yung ating mga manok. Mababa na yata ang video kong ito, so putulin na natin. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Maraming salamat sa pagsubaybay. Don't forget to like the video and comment down below kung gusto nyong na-shout out sa mga susunod kong videos. Please share the video and don't forget to subscribe. Thank you. Let's grow.